Sandali kang tumigil at isipin ang iyong pinakamatalik na kaibigan na mahal mo. Nakikita mo ba ang mukha niya? Ngayon, dadako tayo sa mahirap na parte. Isipin mo ang taong itong sinasabi sa'yo, kailangan kong umalis bukas. Pupunta sa isang malayong lugar na hindi mo pa maaaring puntahan. Ngunit huwag kang mag-alala. Iiwan ko ang aking espiritu dito upang makausap at makasama mo. Ngunit syempre, imposible itong mangyari kung wala ang Diyos. Ngunit may pangyayaring katulad nito ang naganap bago namatay si Jesus sa krus, nabuhay muli at umakyat sa kanyang amang nasa langit. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Ako'y hihingi sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang katuwang upang makasama ninyo magpakailanman, ang Espiritu ng Katotohanan." Hindi nagtagal pagkatapos nito, sa isang espesyal na araw na tinatawag na Pentecostes, ay nagtipon-tipon ang mga disipulo ni Jesus sa itaas na silid ng isang bahay. Nanalangin sila at naghintay sa Diyos. Bukas ang kanilang mga puso at handa na nilang tanggapin ang ipinangako ni Jesus, ang Espiritu ng Katotohanan na kanilang magiging katuwang sa pagsisimula ng kanilang misyon na ibahagi si Jesus sa buong mundo. At katulad nga ng ipinangako ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos ay dumating na may kasamang tunog ng malakas at rumaragasang hangin. Pinuspos ng Diyos ang bawat isa sa kanila ng kanyang banal na Espiritu. Nanahan ito sa bawat isa sa kanila na para bang mga dila ng apoy, at ang kanyang Espiritu ay sasama sa kanila sa lahat ng panahon bilang kanilang mga aliw, guro at gabay. Sa kasalukuyan, ang kaparehong banal na Espiritu ang nananahan ngayon sa bawat anak niya. Gaya ko at gaya mo, hindi niya tayo pinabayaan. Nais tayong gabayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Tayo ba'y nakikinig sa kanya?